Loki at Shanks magkakilala pala? Finally, after 2 weeks nga lumabas na ang spoilers para sa paparating na chapter 1131. At ang title nga daw na itong paparating na chapter Loki in the Underworld. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing currently daw naka-imprisoned itong si Loki sa Underworld, kung saan itong nakapalibot daw sa kanyang chain gawa sa Sea Stones. Bukod pa dyan ang nakabantay daw na mga guard kay Loki mga animal guards. Sa impormasyon nga na to mas may intindihan na natin yung context ng sitwasyon ni Loki, since sa last chapter nga ng introduction niya nagtataka tayo dahil kung ganito nga kagrabe yung pagpapakilala sa kanya ng mga giants na kaya daw niyang sirain ang mundo at meron daw siyang taglay na legendary devil fruit, bakit nga naman tinali lang siya sa puno na parang walang nagbabantay sa kanya, since madali nga siyang napuntahan ni Luffy. Bali ngayon nga mas binigyan linaw ito ni Oda na hindi pala siya basta-basta nakatali lang, bagkos sea stone chains pala yung nakatali sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam malaki nga yung epekto ng sea stone sa isang tao na nagtataglay ng devil fruit. Bukod nga sa hindi na makakagamit pa ng devil fruit powers yung user na nakakontak sa sea stone o nanonolify neto yung devil fruit powers ng user, nadidrain nga rin neto yung stamina ng user na nakakontak sa sea stones. In short, similar yung effect ng sea stone sa devil fruit users kapag lumubog sila sa karagatan. Sa part naman ng nagbabantay daw kay Loki ng mga animal guards, babalik nga sa alaala natin yung mga animal guards din during Impel Down arc. Pero ang pinagkaiba nga itong mga guard na to literal na mga tao na nakakain lang ng Zoan devil fruit. So probably literal na hayop itong tinutukoy na nagbabantay kay Loki. Similar sa nakita nating mga wolf sa pag-uumpisa ng arc na to. Sa part naman ng sinasabing pinaglalagyan ni Loki ngayon na tinatawag na Underworld, kung matatandaan nyo sa mga past videos natin, hinahalin tulad nga natin itong isla ng Elbaf sa Yggdrasil tree in Norse mythology, since mukhang dito nga kumuha ng inspiration itong si Oda. Ngayon itong Underworld nga na sinasabi sa spoilers, mukhang mahalin tulad natin to sa Niflheim na lugar sa Yggdrasil tree, since ito nga yung pinakamababang point sa puno na to. Similar din itong dalawa na to na may winter na weather. Kaya naman I wonder kung similar ba sa Yggdrasil tree na may ikatlong layer pa na lugar, gagayahin rin kaya ito ni Oda sa Elbaf? Dahil kung gagawin nga niyang similar, itong nakita nating tuktok ng puno sa Elbaf, may itataas pa ito. May isang layer pa tayong hindi nakikita. Anyway, sa sumunod na impormasyon nga, sinasabing kinausap daw ni Loki si Luffy. At ang una nga niyang sinabi, pakawalan daw siya ni Luffy. Ang kapalit nga daw neto, wawasakin daw niya kung sino mang pirate crew ang gustuhin ni Luffy. At during nga daw sa pag-uusap nilang to ni Luffy, bigla daw niyang natawag si Shanks na chicken. Nung marinig nga daw ito ni Luffy, bigla daw itong nagalit. In fact, gumamit pa nga daw ng Gear Force si Luffy para atakihin sana si Loki. Yes guys, sana. Dahil sinasabi nga na nagbibiro lang daw pala si Loki nung tinawag niyang chicken itong si Shanks. Sa part nga na to, mukhang tinetesting ni Loki si Luffy kung kilala niya ba talaga si Shanks o kung ano yung possible relation niya dito. Obvious naman ito since kilala nga si Shanks sa buong mundo dahil sa status niya bilang emperor. Ngayon dito nga papasok yung palaisipan kung paanong nakilala ni Loki itong si Shanks. Magkakilala ba talaga sila personally? Kung oo, may kinalaman kaya itong si Shanks sa pagkakakulong ni Loki? Or kung kasama ba siya ng mga giants na ikadena itong si Loki sa Underworld? Dahil kung oo at kasama talaga si Shanks sa nagkadena kay Loki sa malaking puno na to ng Elbaf, malilegitimize nga neto yung introduction kay Loki na may kakayanan talaga siyang wasakin ang mundo, since kinailangan pa ng isang emperor maitali lang siya. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing may bounty daw na ibinigay ang world government kay Loki, at ito nga daw 2.6 billion belly. Bali outside nga sa mga miyembro ng Cross
Boss Guild at itong nakasama ni Luffy sa Wano na sila Eustace Kid at Trafalgar Law, itong bounty nga ni Loki ang pinakamataas na walang status bilang Emperor, o siya technically ang may pinakamataas na bounty na hindi related sa kung sino mang Emperor. So sa bounty pa nga lang pinapamukha na sa atin ni Oda na itong si Loki ang Kaido ng Elbaf. Siya ang pinakamalakas na giant dito. Bali sa pagpapatuloy pa nga daw ng conversation nila Luffy at Loki, nag-spark nga daw yung interest ni Luffy nung marinig niya kay Loki yung pangalan ni Shanks. Kaya naman tinanong nga daw niya ito kung ano daw yung connection niya kay Shanks. Pero hindi nga ito sinagot ni Loki. At instead nagdemand daw ito na sasagutin lang niya yung mga tanong ni Luffy kung pakakawalan daw siya neto. Sa kabilang banda naman bigla daw napunta yung scene sa grupo nila Zoro. Kung sa last chapter nga ipinakita silang tumatawid sa napakalaking tulay, ngayon nga nakatawid na daw sila. Pero nagkaroon nga daw ng altercation along the way dahil may nilabanan daw silang mga pirata sa pagtawid nila. Bali sa part nga na to excited na akong makita kung mga giants ba itong nilabanan nila Zoro o yung mga usual lang na mga pirata. Sa sumunod na impormasyon naman napunta naman tayo sa kabilang grupo ng Straw Hat Pirates o yung grupo na naiwan sa tabi nila Brogy at Dory. Sinasabi ngang nagpe-prepare na daw itong si Robin sa possible nilang muling pagkikita ni Saul. Gamit nga daw si Brook nagpagupit daw itong si Robin ng buhok na similar sa buhok niya during pre-time skip. Sa anong rason? Dahil sa ganitong buhok nga siya nakilala ni Jaguar di Saul. At dito nga natin marirealize na talagang nasa puso ni Robin yung pagkakaibigan nila ni Saul. Obvious naman ito dahil alam naman nating lahat na kung hindi dahil kay Saul, baka patay na ngayon itong si Robin. Pero itong excitement nga ni Robin sa muli nilang pagkikita ni Saul mukhang medyo mauudlot dahil ang huling impormasyon nga sa spoilers bigla daw napunta yung scene sa loob ng Elbaf kung saan may isang giant daw dito na sumisigaw na bigla na lang daw nag-collapse si Saul. Sa impormasyon nga na to dito natin malalaman na limitado na lang yung oras ni Saul at kailangan ng magmadali ni Robin dahil anytime pwede nang mamatay itong si Saul. So bukod nga sa muling pagkikita nila Saul at Robin ang isang exciting pangang aabangan sa paglapag ni Robin sa Elbaf yung pagtuklas niya sa mga libro ng mga taga-Ohara. Since ni-reveal nga sa mga past chapters na nasagip daw nila Saul yung mga libro ng mga taga-Ohara. I'm sure malaking tulong ito para sa pangarap ni Robin na tuklasin ang totoong nangyari during Void Century. Anyway, overall nga mukhang solid na chapter itong paparating. Mas madadagdagan nga yung impormasyon natin sa Elbaf at mas mabibigyan pa tayo ng context sa kung sino ba talaga itong misteryosong karakter na si Loki. Bali ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1131. As usual yung ibang ang hindi natin natalakay tatalakayin na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!